Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga kulungan sa ating planeta na hindi magugusto yung mapaglagyan kahit pa ng mga masasamang mga kriminal? Kaya mula sa presintong pinagmamalupitan, lahat ng presong hawak-hawak nila hanggang sa kulungan na posibleng makasira daw ng ating daigdig ay pag-usapan natin ang 10 pinakamalalang presinto sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Diyarbakir Prison. Alam mo ba na mayroong kulungan sa bansang Turkey na tila ba hindi tinatratong tao ang mga presong nilalagay dito? Ito ay ang Diyarbakir Prison na maniwala ka man o sa hindi ay mas gumagawa pa ng krimen kaysa sa mga presong inilagay sa kanila, kung saan hindi binibigyan ng mga tauhan ng kulungan ang tamang tulong medikal ang mga presintong nakakulong sa lugar na nagiging dahilan para ang karamihan sa kanila ay mamatay sa loob mismo ng presinto. Ang ganitong pagmamalupit ng mga tauhan ng kulungan kasama na ang kanilang hindi pagbibigay ng pagkain o inumin sa mga presinto ay talaga namang nagiging dahilan kung bakit hindi mo gugusto yung makulong sa lugar na ito. Number 9, Maracaibo National Prison. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga presinto sa bansang Venezuela na napilitang ipasara taong 2013 dahil sa sobra ng naging mapanganib ang kanilang pagpapatakbo sa lugar? Ang kulungan ay ang Maracaibo National Prison na nakadesenyo upang gawing kulungan para sa 700 mga presinto. Ngunit sa kasamang palad ay umabot ang populasyon ng mga nakakulong dito sa halos 4,000, kung saan humigit kumulang 200 sa mga ito ay anak na ng mga nakabilanggo na nagpapakita lamang kung paanong tila ba naging isang subdivision na ang presinto dahil sa pagsisiksikan ng mga preso sa Maracaibo National Prison ay napilitan itong ipasara ng gobyerno dahil sa panganib na posibleng maidulot nito sa kanyang mga preso, kung saan sobrang bilis ng pagkakahawa nila sa sakit mula sa isa't isa na naging sanhi pa para mamatay ang karamihan sa kanila. Number 8, Tadmor Prison. Sa bansang Syria naman ay matatagpuan ng kulungan na tinatawag na Tadmor Prison na ayon sa investigasyon ng mga otoridad ay naging lugar daw kung saan tila ba tinatanggalan ng karapatang pantao ang lahat ng nakakulong rito. Dulot na magmula nang ipatayo ang presintong ito taong 1930 ay madami ng mga bilanggong namatay dito matapos silang mabilisang ipapatay kahit na inaakusahan lamang sila ng walang ebidensya. Ang pagpatay sa mga preso kasama ng pag-torture sa mga taong nakakulong rito ang naging dahilan para ipasara ang presinto noong 2001. Ngunit kahit nalagpas 2 dekada na noong ipasara ang kulungang ito sa Syria ay madami pa ding nakakakilala at nakakaalala dito bilang isang tila ba impyerno sa mundo. Number 7, Carandiro Penitentiary. Wala na sigurong kayang pumantay o tumalo pa sa kulungang ito na tinatawag na Carandiro Penitentiary sa bansang Brazil sa labanan sa pagiging pinakamasamang presinto sa buong mundo. Dulot na dito nangyari ang tinatawag na Carandiro Massacre na naging dahilan para mamatay ang 111 mga preso sa kamay ng mga pulisya, na talaga namang naging daan para magkaroon ng rebelyon ang mga mamamayan ng bansa na kalaunan ay naging dahilan para ipasara at ipagiba ang presinto taong 2002. Madaming mga balitang lumabas tungkol sa karumal-dumal na pinagdaanan ng mga presinto sa kamay ng mga tauhan ng kulungan na sobrang sumikat sa mga tao, kung kaya't may mga pelikula takdang ginawa na may layuning ipakita kung gaano na lamang katindi ang abusong pinagdaraanan ng mga presinto sa Carandiro Penitentiary. Number 6, Camp 22. Hindi na bago sa ating kaalaman ng bansang North Korea ang isa sa pinaka-striktong lugar sa ating planeta, kung kaya't hindi na dapat tayo magtaka kung ganito na lamang kahigpit ang kanilang mga kulungan. Gaya na lamang ng Camp 22 kung saan isa itong prison camp na talaga namang kinatatakutan sa buong bansa. Dulot na ang lahat ng presinto sa inilalagay rito ay siguradong magdadaan sa matinding pang-aabuso, kung saan labis silang ginugutom at inuuhaw
na nakakalungkot isipin ay nagiging dahilan para ang ilan sa kanila ay magkasakit sa loob ng kulungan. At dito na rin pumanaw. Ang kulungan ay sinasabing posibleng naglalaman ng humigit kumulang 200,000 mga preso na araw-araw daw nakararanas ng torture na nagpapakita lamang kung gaano kahigpit ang gobyerno sa North Korea. Number 5, Bangkwang Central Prison. Sa bansang Thailand ay matatagpuan daw natin ang isang kulungan na naging sikat o popular sa mga tao dahil sa kakaiba nitong patakaran na naging dahilan raw sa pagkamatay, pagkabaliw at pagkakasakit ng mga preso. Ang kulungan na ito ay ang Bangkwang Central Prison na maniwala ka man o sa hindi ay mayroong patakaran kung saan ang bawat preso na pumapasok sa kanila ay kinakailangan magsuot ng bakal na posas sa kanilang mga paa na hindi may tatangging naging dahilan daw para maraming mga preso ang madalas na magkaroon ng sugat sa kanilang mga talampakan dahil sa bigat ng posas na dagdag pa sa isang beses lamang na napapakain ng mga preso kada araw ay talaga namang hindi na natin may tatanggi pa kung bakit ang kulungan na ito ang isa sa pinakakinatatakutang preso sa mundo. Number 4, El Rodeo Prison. Sa kulungan naman na ito sa bansang Venezuela ay hindi mo masisigurado kung sino ba ang mas dapat mong katakutan, kung ang mga mapang-abusong otoridad ba o ang mga nakakulong na kriminal. Dulot na sadyang madalas kang makakakita ng mga preso na mayroong hawak-hawak na baril at granada kahit pa nasa loob na sila ng kulungan. Ang ganitong kalayaan o pagkukonsenti daw na ginagawa ng mga tauhan ng kulungan sa kanilang mga preso ang naging dahilan kung bakit na lamang madaming mga kaso ng alitan at kaguluhan sa presinto na madalas ay pinagmumulan ng pagkamatay ng madaming mga tao dahil sa kakayanan ng mga nakakulong sa presinto na magkaroon ng mga baril at granada sa loob ng kulungan ay sigurado ako na hindi mo gugustuhin mapunta sa kulungan na ito kung sakaling ikaw ay makasuhan at makulong. Number 3, Muhanga Prison. Kung bibisitahin mo ang presinto ng Muhanga sa bansang Rwanda, ay agad mong mapapansin ang kasikipan ng bawat silid ng lugar. Sa kadahilanang naglalaman daw ito ng humigit kumulang 7,000 mga preso. Naging rason kung bakit sadya na lamang limitado ang espasyo ng kulungan. Sa sobrang hirap din daw ng kalagayan ng presintong ito ay hindi nila kinakayang pakainin ng tama ang kanilang mga preso, kung saan may mga kwentong ang kumakalat na may mga preso na daw na kumakain ng bangkay ng kanilang kasamahan matapos itong mamatay, na kahit pa hindi nakakasigurado kung totoo nga ba ay nagpapakita lamang kung gaano na lamang katindi ang kayang gawin ng mga tao gawa ng kanilang desperasyon dulot ng matinding pinagdadaanan nila sa presintong ito. Number 2, Rikers Island. Kung may mga kulungan nga na hindi nababantayan ng kanilang mga preso ng maayos dahil sa kakulangan ng kanilang mga tauhan, ay mas matindi ang nangyayari sa isla na ito na tinatawag na Rikers Island, kung saan nakalagay ang madaming mga kulungan at presinto na naglalaman ng napakadaming mga preso. Ang sobrang daming populasyon ng mga preso sa lugar ay nagiging dahilan daw para madalas na magkaroon ng kaguluhan sa isla, kung saan halos araw-araw ay may mga rambulan at awayan ang mga presinto na nagiging dahilan na rin sa pagkamatay ng ilang mga tao. Number 1, San Juan de Lurigancho Prison. Ang pinakamalaki at mataong presinto sa bansang Peru ay walang iba kundi ang San Juan de Lurigancho Prison, na maniwala ka man o sa hindi ay mayroong misteryosong populasyon kung saan kahit pa ang mga otoridad ay walang alam kung gaano na lamang kadami ang mga preso na inilalagay nila sa kulungan, na nagpapakita lamang kung gaano kababa ang sistema sa kulungan na ito. Ituturing nga ng mga otoridad ng kulungan na ito bilang isang bomba na nagpapalaganap ng HIV sa ating daigdig, kung saan dahil sadyang sikat ang pagtatato at pakikipagtalik sa kulungan ay talaga namang hindi na imposible na ang mga presong makakalaya mula sa kulungan na ito ang maging dahilan sa labis na paglaganap ng mga sakit na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natin nahahanapan ng lunas o gamot. At yun ang bumubuo para sa listahan natin sa video nito. Talaga namang napakadaming mga kaganapan ang posibleng mangyari sa loob ng ating mga kulungan, kung saan posibleng maging lugar ito para magbago ang mga taong nagkasala noon o maging tila ba impyerno ng mga preso na maaaring maging kanilang libingan. Kaya para sa iyo, alin sa mga presintong ito
ang hindi magugustuhin mo puntahan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.